Parents is the first teachers of their children's. Alam po natin yan. As a parents, sa ating mga magulang, sa atin magsisimula ang magandang turo, magandang asal. Tayo bilang mga magulang, ang dapat huwaran nila. A lot of parents nowadays, na basta na lang sila nagluwa ng kanilang mga anak. Mothers, parents, tayo ang dapat manguna sa kanila. Sabi sa Efesos 6:1-3, parents, do not exasperate your children, instead bring them up the training and instructions of the Lord. Sa atin magsisimula ang magandang pagtuturo sa ating mga anak. Kasi kung paano sila lalaki, paano mag-motivate yung kanilang mga kaisipan, iyan po ay kung paano natin sila pinalaki. Mga kapatid, ang mga kabataan kaya violente, katulad nitong ating nakikita, o kung paano niya suntok-suntokin ang kanyang nanay. Bakit? Kasi yung surroundings niya, yung environment niya, ang nakikita niya sa kanyang mga magulang. Maraming magulang ngayon sa loob ng bahay, nagmumurahan kahit sa harap ng mga anak. Yan. Mga violente din ang mga magulang kung paano nila pinapalaki. Habang nag-develop yung utak ng bata, nang namumulatan nila is magulong mga magulang, ang mga bata din violente. Kung paano sila pinapalaki, ganun din sila lumalaki. Kaya, tama yung Bible. Tama yung Bible. Train up a child in the way he should go. And he is old, he will not depart from him. Kung ano talaga ang itinuturo sa kanila, ano talaga ang i-develop natin sa kanilang utak, iyon talaga ang kanilang matutunan. Kapag puro pagmamahal ang naririnig, since na sila nagmulat sa mundo, pagmamahal, pag-ibig, pag-aalagaan, pag-uunawaan sa bawat isa, yun din ang maa-adapt ng mga anak. Pag nakikita ng mga anak na ang mga parents niya, simula itinuturo na kung paano magmahal sa pera, itinuturo na kung paano mahalin ang pangarap, itinuturo na ng mga nanay kung paano abutin ang mga pangarap sa kayang paraan, without center of God, send ang mga life. Yun din ang maa-adapt ng mga kabataan. Abutin ang pangarap, magsikap, magpayaman, lahat, money. Yun ang maa-adapt ng mga kaisipan ng bata. Kapag ang mga environment ng kabataan wala nang ginawa kundi pag-away-away, magmurahan sa loob ng bahay or sa surroundings nila, sa kabataan na kanilang nakakapaligid, yun din ang kanilang maa-adapt. Mag-aaway-away, walang love sa isa't isa ang kabataan, lalaki sila na mga violente din ang mga kabataan. Kaya tingnan mo ngayon ang mga kabataan, hindi po ba puro na sila mga salbahi? Wala nang mga kabataan ngayon na magiging maayos ang kanilang takbo ng kanilang kaisipan, violente na, wala na silang takot sa Diyos, wala silang pagkakilala sa Diyos, hindi nila alam kung paano matakot sa Diyos, hindi nila alam kung ano ang parusa ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang kapahamakan kanilang daratnan, kasi hindi natin ito na itinuro sa kanila bilang mga magulang. So sa atin talaga magsisimula ang mga